Our special guests tonight are none other than Gilas Pilipinas players L.A. Tenorio, Gary David, and for his first TV guesting ever, Junmar Fajardo. Guys, Welcome to the Solar Sports Desk. Congratulations and thank you. thank you very much. Thank you for having us. Alright, first, syempre, Junmar. Ito, Yeah. first guest. Syempre, ikaw kailangan maunang sumagot. First guesting mo ever after Gilas, actually, first guesting ever. After your experience playing with the Philippine team, ano yung masasabi mong mga natutunan mo sa FIBA? Magandang opportunity yung makapaglaro sa Gilas. Marami akong nakakalaban ko yung mga malalaki. So, hopefully magagamit ko yun sa paglaro ko sa PBA. I gotta ask you, Junmar, yung nawala, before yung game ng Iran, nawala, alam niyo nawala si Doughtit. Ano sinabi sa'yo ni Coach Chot na bagong nag-umpisa ng game? Wala naman. Pero, ready lang ako kung ipapasok ako ni Coach, ready lang ako. Tapos, siyempre, nakalaban mo si Hamed Haddadi. Medyo mabigat yung kalaban. Player. NBA player. Pero, ano naman yung feeling no na yung binabantayan mo si Hamed Haddadi na sobrang laking mama talaga? Iba pala pag babantayan mo yung malaki. Parang nakakailang din. Nafe-feel ko na yung nafe-feel ng mga players ng PBA pag binabantayan nila ako. Yan ang sagot! Ayos! Ayos! Okay. Niloloko mo lang ata kaming una mo to eh. First time pa yan, ha? First time, ha? Okay, teka lang. Ito si Gary, since nag-FIBA ka, gusto na kitang kausapin. Kasi syempre, alam naman nating lahat yung kwento, yung pagsimula, medyo hindi kayong El Granada na ine-expect ng mga tao. And then, what game was that? Kazakhstan. Kazakhstan. Biglang, Quarterfinals. that is Gary David. Oo, Tapos, I think your daughter, umiyak siya nung sinachant ng mga tao. That was yung before. mga- That was game before ng na. Japan. Okay. The game ng Japan yun. I remember that kasi I was trying to talk to him. Tapos tumakbo siya sa kabilang side. Pero, okay, I guess what Chess is asking is, yung game against Kazakhstan, when you were finally being chanted, the Gary chant again, na ano yung feeling no na parang, okay, Gary David, he can score 50 points in one game if need be. And then bigla na lang, you were struggling ng konti throughout yung tournament until that Kazakhstan game, yung pumutok na si El Granada for over 20 points. Kasi sa akin naman kasi unang-una sa Gilas unang-una bago kami sumalang dyan alam naman namin yung mga roles namin. Yung si Coach, sinabi niya yung sacrifice na playing time, yung kung ano yung maki-contribute mo. Lang naman yung ano, sa akin siyempre, siguro umabot lang talaga sa punto na talagang yung tiwala ng tao hindi nawala sa akin. Kailangan suklihan yung mga ganun. Tsaka alam mo naman yung games nun, one miss you die, di ba? Parang quarterfinals na kailangan ko na mag-contribute. At least, yun, nagawa ko naman at nakapag-contribute naman ng game sa Kazakhstan. Siyempre, ganun kung sino yung medyo mababa yung shooting na lalo sina Jeff na sila Rari, medyo hindi ganun kagandahan yung shooting doon. At least nag-step up ako nung mga nakaraang games naman, puro yung shooting ko, sina Jeff tsaka sila rin naman yung nag-step up. Kumbaga ganun ganun yung samahan namin sa Gilas. Kaya very successful kami talaga na dahil alam namin yung mga roles namin. Okay, LA, ikaw naman, yung mga guards natin, obviously medyo undersized tayo compared to Kasing the laki other ko. teams. Parang si Gino yung pinasok mo lang sa court, di ba? Pero yung napansin namin dito, ikaw, si Jason, si Jimmy, obviously some of the smallest guys in the entire FIBA tournament. Pero kayo yung sobrang no fear mag-drive sa basket, no fear pagdating na nakatayo lang doon si Hamed Haddadi. Ano masasabi mo sa experience mo na ganun? Well, yun nga, kasi wala kami ibang choice Yun lang yung ibang gagawin. Yun lang talaga yung magagawa namin to help the team win talaga. Yun nga, tatlo kami nagpapalitan, so we have a lot of energy talaga coming off the bench at saka yung tulungan namin sa court kami tatlo ni Jimmy, talagang grabe din. So, nakaka-lift ng energy rin kasi pag factor is the crowd, di ba? Parang no fear talaga. As in, kahit anong gawin namin, kahit alam namin na malalaki sila, pero gusto namin pakita na lalaban kami. I mean, we're the smallest, one of the smallest ako dun sa court. Pero pinapakita namin na talagang yung puso namin malaki, kahit maliit lang kami, di ba? Yun lang yun
Actually, I wanted to ask you that kasi yung game against Korea, when Doubt It went down in the second quarter, you guys went small. When I say small, you were playing you and Jason, and then you and then Jason and Jimmy. Parang ang sobrang liit na nga ng team. Tapos yung backcourt, dalawa yung pinakamaliit na player sa game. So, what was the factor na you guys were able to get over that hump? Kasi honestly, yung nawala si Doubt It, all of the nightmares of the past games against Korea was coming back. Yung flashback para sa akin. Kaya sobrang emotional din ako sa game na yun. Just seeing just watching. But what was the factor that you guys were able to get over losing Marcos sa napakang laking game na yun? Well, nung actually halftime pa lang yun wala na si Marcos yata. Buong second half hindi na siya naglaro. So, pinag-usapan lang namin sa court na na wala kaming choice. We have to find ways to get that game kasi wala na kaming, kumbaga for us, no tomorrow na yung game na yun So, si coach naman did a good job din, the coaching staff did a good job din na gumawa ng paraan. So, we went small. Actually, wala kaming post player anymore. Kahit nandun si Japet, hindi na rin siya sa post naglalaro We went 5 out. I mean, kumbaga, lahat kami nasa labas na kami naglalaro. Wala kaming post player kasi it's useless diba? It's useless naman kung lagi kami ng poste kasi maliliit na kami masyado. So, yun na lang sinabi sa amin ni coach na habulin na lang nila tayo. So, kaya yung ginawa namin ni Jason, start ng third quarter, talagang, talagang binilisan na lang namin yung game. So, which is, naging successful naman. And then yun nga, Jimmy came in again, tapos, maganda pa rin, naging successful. Tapos, yung mga shooters namin, nag-click din. So, yun. Junmar, ikaw yung isa sa pinaka-bata sa lineup. And syempre, napasok ka sa team na puro veterano. Kasama mo si Gary David, kasama mo si Are you Jimmy. saying they're old? Kaya nga veteran yung sinabi ko, diba? It's Si Gary lang yung sinabi. Okay, and yung kasama mo, yun nga, sila Gary David, Jimmy Alapag. And syempre, with the expectation na ikaw ang magsasub kay Marcos Douthit, ano yung mga natutunan mo sa mga veterans na syempre hindi mo nakakalaro sa team mo sa PBA? First of all, nagpapasalamat ako sa Gilas Management sa pagpili sa akin. Kasi natitiwala sila sa akin kahit rookie pa lang ako. First time ko pa lang sa FIBA, sa ganung tournament. So, pasalamat din ako sa mga teammates ko. Di nila ako dinadown. Kahit ako yung pinakabata, tinutulungan nila ako. Lalo na tong dalawang to. Kahit minsan niloloko nila ako, binubuli nila ako. Napakaliw. Ang laki-laki ako. Binubuli ka ng LA. Pwede mo nang tapakan si LA. Pero mababait naman. Tinutulungan nila ako, ginaguide nila ako. No, usually, pag nasa basketball team, whether sa college or pros, pag rookie talaga, may pinapagawa sa mga rookie. Parang carry the ball, carry the bags. May ganyan ba sa Gilas, Junmar? Wala naman. Wala Mababait naman tayo. Hindi naman, hindi naman mga boss ito eh. Yun nga pinapasalamat ko sa mga tayo. Pinaglaba ko lang yun. Pinaglaba lang. Pero before nagsimula ang FIBA, syempre ang dami nyo nang ginawa as a team, yung bonding ninyo, and syempre yung mga practice games nyo in Lithuania and in New Zealand. Gary, I have to ask you, bakit lahat sila nagpe-picture ng The Hobbit at ng Lord of the Rings, tapos ikaw naguhukay sa kalye? Wala. Maiba lang, di ba? Walang basagan ng trip. Ayun yun. Kumbaga, hindi, parang maiba lang, di ba? Walang magawa sa, kumbaga, ilang araw ka na nandun sa nakalayo sa pamilya mo. Ayun nga yung namin, walang basagan ng trip. Actually, yung mga favorite post ko ni Gary, yung mga pagkain. Yung mounds of rice. Saka, parang nagugutom ako palagi pag nakikita yung mga picture ni Gary. But has it sunk in yet, though? Has it sunk in for you guys na, wow, we actually accomplished, mission accomplished, nakapasok tayo sa World Cup? Na ito na yun. Sa akin, hindi pa masyado. Actually, nag-practice na ako kanina sa team ko sa PBA, sa Ginebra. Pero parang pa rin parang hindi pa rin ako makapaniwala na kanina nga going to practice, parang iniisip ko na parang ang hirap maglaro after, 'di ba? After nung nangyari sa amin. Parang gusto ko muna
break kahit ilang araw. Pero, we don't have any choice kasi I have to go back. We have to go back to our mother teams and balik trabaho kami. Pero, ako, until now, hindi pa rin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa namin. Kasi lahat ng taong nakikita namin, sobra pa rin eh. Ako, pag nasa labas ako, nakikita na, parang naaalala ko ulit ko ano yung nangyari nung Sunday. Diba, it's been what? 4 days? 4 pa days lang, na. diba? So, hindi pa rin nakakatulog na maayos. Kasi talagang, kumbaga yung adrenaline ko, kasi high talaga, very high talaga yung nangyari. So, until now, hindi pa rin. Sa families nyo, nag-sink in na? Or parang, your kids, Gary and LA, parang si Santi ba, parang na-realize ba niya na kung gaano kalaki? Wala pa hindi pa siya wala pa siyang pakialam. Ikukwento ko na lang sa kanya. Pagtanda niya, alam mo ba? Oh, pagtanda 20 years from now. 20 years from now. Magiging magiging proud siya sa daddy niya. I gotta ask you, yung game against Iran, we were right there. As in, talagang sa fourth quarter lang talaga lumayo eh. Tapos I'm sure medyo napagod na din after such an emotional and physically draining game against Korea. But what carried you guys forward? Na talagang ganun eh, throughout that entire game. And naglipat tayo sa third quarter against Iran. And then all of a sudden na lang, I guess, everybody got tired? Or what was carrying you guys at that moment? Yun kasi, kumbaga, nung pagkapanalo natin sa Korea, okay na yung pakiramdam namin kasi na-qualify na, di ba? Tapos nung sa Iran, kumbaga parang maglaro lang kami na walang pressure, kumbaga. Kung may pagkakataon talaga na kunin natin yung panalo, kukunin. Pero yung pinaka-goal lang namin doon, keep it close lang eh. Kumbaga yung game, keep it close lang, huwag tayong papalayo na ano. Kaya lang siguro talagang ginamitan na tayo din ng laki, tsaka lakas din ng mga Iranian. At least nandun tayo lumalaban, hindi tayo basta-basta na lang nila tinalo na ano, di ba? Kumbaga nakita din nila yung tibay natin talaga. Kasi unang-una, may nagsabi na sa amin talagang ang Iran takot sa atin noon eh. Noong mga umpisang games pa lang, ang mga Iranian takot sa atin, sabing gano'n. Kaya nung nasa finals na, naramdaman din nila yung takot. Okay, Junmar, tumatawa ka ba? Pero natakot ka ba sa Iran? I mean, medyo na-intimidate ka ba sa yung size factor ng Iran? Oo, na-intimidate din ako. Oo. Pero sarap pala maglaro ng maraming fans, eh, no? Nafe-feel ko yung nafe-feel ni... Nafe-feel ko, no? Ako din eh. Sa lahat ng tao, yung lahat ng tao, nag-cheer up sa'yo. Actually, si Ranedel na interview ko nga, and sinabi niya na pagpasok pa lang sa arena, naiiyak na siya kasi lahat ng tao nagtatalunan, nagsisigawan, nagpapalakpakan. Junmar, as you said, hindi ka sanay. Parang your feelings, your emotions, pagpasok mo pa lang ng Mall of Asia Arena, tapos lahat na ng tao, kayo na ang cheer. Sobrang saya. Ano lang? Tipid ang sagot. Haba ng tao mo. Sobrang saya. Sobrang saya. Now, okay, you guys have bonded so much throughout the time, again, when you guys were traveling, and then of course, throughout the tournament, nag-bond talaga kayo. Medyo mahirap talaga to go back to your mother teams. Like LA, you were saying, sana naman may konting break, but ganun talaga yung buhay eh. I mean, obviously, Gary, you're gonna be guarding Larry, you're gonna be guarding Jeff. Medyo mahirap yan. LA, you're gonna do the same thing. Jason and Jimmy, and then of course, Junmar, kalaban mo na naman sila Japet and so on and so forth. What is the biggest hurdle now na tapos na yung FIBA Asia, balik na yung PBA? What is the biggest hurdle for you guys to get past the high and get back, I guess, to the grind of the PBA season? I think sa akin we're professionals eh. So we're professional basketball players. So I think yung kaya nga siguro one thing na naging successful din kami this FIBA is because our competitiveness with each other pag naglalaro kami. Bawat isa sa amin winner kami sa kami kumbaga parang winner kami sa mga respective teams namin. Like we were talking about it nga, me and Jimmy always talk about it na every time na magkalaban kami talagang siya sinabi niya sa akin na talagang na-challenge siya, and same thing with me pag sinabi ko sa kanya na pag nakakalaban ko siya na-challenge ko siya, and nadala namin yun sa FIBA eh. Yung competitiveness na yon. So parang pinagsama-sama namin lahat kaya kami naging successful. So we're professionals. I think
pag magsasama-sama ulit kami, yung group na to, siguro hindi naman mawawala yung band eh. Siguro magiging biruan pa nga yan na, tinira mo ako. Ganun. Si Bo nga kinakausap na namin eh. Bo alam mo na. Magkakaibigan na tayo So, biruan na, gagawin biruan na lang yan. Pero pagdating sa game, I'm sure magiging kami, parang seryoso rin. Gary, when I interviewed Kobe Bryant the other day, tapos sinabi niya nga, congratulations to the Philippines. Pero dapat hindi kampante yung Team Gilas Pilipinas. Kailangan from now till the tournament in Spain, kailangan mag-improve pa kayo. Kailangan by the time you get there, you guys will challenge the teams who are there. I mean, what's the goal na once you get to Spain? Ano talaga yung anong mission ninyo? Siguro ngayon di pa namin naiisip yan kasi di ba? Yung pagkapanalo natin sa FIBA, yung pagka-qualify natin nando pa. Pero para sa akin itong world na to talagang malaking bagay. Ito siyempre doon natin mapapakita talaga yung talagang laro o style of basketball games ng mga Pilipino. Kumbaga talaga hindi tayo dapat basta-basta rin na sasabihin ba natin na world na to kahit na matalo tayo, kahit na okay lang. Pero kasi world, di ba, maintindihan ng tao. Pero hindi rin kailangan maipakita mo rin yung brand ng basketball ng mga Pinoy, yung kung paano. Siyempre, minsan titingin nila, paano ba na-qualify itong mga Pinoy ito? Ang liliit lang, Pero kaya kailangan doon mo pakita para at least yung pakita mo yung laro mo, yung puso mo sa yung pagmamahal mo sa basketball at para na rin sa bayan at sa mga kababayan natin talaga. Sino yung sa mga Gilas Pilipinas na mahilig mag-collect ng sneakers? Ako, I have a collection of all the Jordans sa house. Hindi ko ginagamit. Kasi nandun lang, Naka-display. naka-box, naka-display. Ziploc. Wow, as in, ganun ka-tindi, Okay. From Mark Rigor Lunes, question to Gary, which player did you pattern your game after? Idol mo? Sa idol. Sino yung idol mo? Ngayon o Dati. Simula ko. sa akin nung bata ako talaga Alan Kaydik talaga yung yung unang jersey ko nga na Alan Kaydik, unang jersey ko nga na nung bata akong tinahi ng nanay ko number 8 nun kay Kaydik. Pero nung lumalaki na siyempre nag-iba. Pero siya talaga natatandaan ko unang si Alan Kaydik. Paano ba yan? Kasi yung si Alan, I mean, don't get me wrong, he's one of the greatest to ever play in the Philippines. Pero yung laro mo, napakabilis eh. Si Alan, medyo mabagal. nung una kasi, diba, yung Alan Kaydik dahil ko nun grade test pa na ako nun yung grade taste pa nun, di ba? Yung grade taste. Yeah. Great taste, Grade taste, Tibuli. Tapos, Okay. huwag mo sabihin na hindi mo inabutan yun. Kaya, pero nung college na ako, nandiyan na sina Berhel. Yan, Kasi, Alvin, I would assume, for me, if I was to, Gary, I would say mga Samboy, Verhel, mga ganyan eh. Pero I'm a little bit surprised about Alan. But of course, who doesn't love Alan Kaydik in the Philippines? Sure, man. Everybody does. Okay, last Twitter question from Karen Joy Abilauy. Actually, gusto ko maraman to. If you're not a basketball player, what possible career would you have? Galing. Junmar. Junmar. Hindi ko pa nga rin alam. Ayaw mo na isipin. Ayaw mo isipin. Yun na yun. Basketball talaga, no matter what. Ano? Gusto ko mag-business. Business. Pero Anong klaseng klaseng business naman? Kahit basta kumikita ng pera. May business mo na di kumikita. Basta hindi choosy, basta may pera. Kahit ano, okay lang. Gary. Ako siguro, siguro sa probinsya namin. Hindi ako naging basketball player. Probinsya ako kaya OFW na. Naglalaro din sa naglalaro sa Saudi ako. Siguro. Siguro nag-work din ako. Nag-work ako. Oo. Well, if not with basketball din siguro, hindi na makapasok sa Ateneo eh. So, I don't know. Actually, hindi ko nga alam eh. Every time tatanong ako, hindi ko talaga alam eh. Siguro nag-work din ako. Hindi ko alam kung saan. Baka pwedeng sportscaster lang. Pwede. Diba? Pwede sports ka. Sa kasing size naman tayo. So, Pwede. I'm already hinting at Medyo the jacket. malayo yung skills. Basta Medyo skills niya. malayo talaga. Hindi medyo, malayo talaga. Pero, Height naman pinag-usapan. height lang naman yung pinag-usapan namin eh. Yun lang eh. But of course, I think we're going to be overtime pretty soon. Always. As always, when we have Gilas Pilipinas guests, pero it's worth it. Again, we thank you guys for the sacrifices that you guys have done, for making history
For making Gino cry. And for making me cry Yeah. against Nakita ko Korea. nga. Nakita mo Grabe yun? yung iyak niya. Hindi ko talaga kaya. Tinalo eh. ko. Hindi ko kaya talaga. It's Pati like, si as ano, in- di ba? Yung may nakita din ako picture, umiyak din. Ayun, nakita ko si, ewan ko, si Coach Yeng, di ba? Si Coach Yang umiyak, no? Sa paano, di ba? That's quite strange, honestly. I saw it in the picture lang eh. Oh, Hindi ko- actually, when I heard about it, I was like, it can't be real. Pero totoo talaga eh. Umiyak si Coach Yang. I was like, wow. It's really moving what you guys were able to accomplish the past 2 weeks, and I'm sure everybody here thanks you for everything that you've done for the Filipinos. Yes, and syempre kailangan may message kayo sa mga fans, lahat ng tao sumuporta sa inyo sa buong campaign ninyo sa FIBA Asia. Junmar. Salamat sa sumusuporta sa Gilas Pilipinas. Hindi dahil sa inyo, mahihirapan kami. Kayo nagbigay ng lakas ng loob sa amin. Naiyak na ako dyan, Mas. Salamat sa inyo. God bless. Gary. Oo, taga Cebu. Unang-una, siyempre nagpapasalamat ako sa family ko, sa suporta nila. Tapos sa mga kababayan natin na talagang walang sawa kahit gaano kamahal ang ticket, talagang nandun sila at nakapila para masuportan lang tayo. Tsaka lahat ng mga kababayan natin doon sa TV. No? Lalo yung mga kababayan ko dyan sa Dinalupihan, Bataan na baka next week uwi ako dyan. Sabi nga nila meron daw akong ano doon eh. Kaya salamat May something special. sa suporta sa kanila. Congressman Gary na yan. Nakikita mo na yan. Ito na. Breaking news! Breaking news! Why not? Di ba? Why not? Why not? LA. Well, yun nga, nagpapasalamat kami sa lahat ng sumuporta sa Gilas Pilipinas, sa lahat ng pagdarasal at sa suporta niyo. Every day. Nararamdaman po namin yun, and especially sa mga games, kung hindi dahil sa inyo, siguro wala kami sa position na to. So, lahat po ng ginawa namin ay para sa inyo. Ganun nga, nagpapasalamat din kami sa mga pamilya namin, especially to my family, sa lahat ng patience na, mahirap eh. Ang hirap, diba, na malayo sa pamilya na matagal. So, maraming salamat sa inyo. So, yun. Okay. Alright, thank you once Thank you. again, and of course, congratulations. And we cannot wait for FIBA Spain. I know.